Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga sala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahad lang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ng iyong kalooban sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin niyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taus-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw ng mga hasubukin siya ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan. At di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan, at siya nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik, yung aking sasabihi. Alam mo na ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Siol ay naroon ka, kung doon ako mahahantong. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad,
umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon nayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan ito. Mabuti pa sa kanya ang bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyong aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon. Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Maminamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga narito po sa loob ng ating simbahan, sa mga nanonood po sa atin ng Facebook Live sa pamagitan po ng live streaming dito po sa ating parokya ni Poong San Jose sa San Jose, Batangas. Sa man po kayo naroroon, patuloy po kayong ingatan at gabayan ng ating mapagmahal na Diyos. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang karawan, ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyong happy birthday po sa inyo. At sa mga nagdiriwang ng wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Mga minamahal kong mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo ay tatlong bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo na atin hong pagninilayan. Una ho, sinabi ho dito ng ating Panginoon na ang kasamaan ay isang bagay na masasabi nating katotohanan dito sa mundo. Pero may paalala ang ating Panginoon. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ng ibang tao. Kaya nga't ang unang pagninilayan ho natin ay be an instrument of goodness to others. Pasensya na ho sa word na aking gagamitin. Sa madalit sabi, huwag maging balasubas sa ibang tao. Haters, bashers,
Eh ano nga asahan mo sa kanila? Ay kaya nga mga bashers ano ang ibabash ka lang na ibabash ng mga yan. Sana naman ho. Huwag tayo mag-isanhi ng pagkakatapa, ng pagkakalubog, pagkakasala. Lalo tigit ho ang sinabi sa ating ebanghelyo, ang mga maliliit na ito. Sino ang mga maliliit na ito? Si Father Edwin. Ay, hindi ko pala. Maliit na ang si Father Edwin. Sinasabi dito ang maliliit ay yung mga powerless. Yung mga nasa laylayan. Yung mga hindi pinapansin. Ay, wag naman ho ninyong gawin sila na para bagang kinakaya-kaya lamang. At minsan, ay dahil walang kakayahan, dahil hindi sapat ang talino, dahil gano'n na lamang ang tingin sa kanila, ay para hubang ang daling abusuhin. At itinutulak pa para para gumawa ng masama. Paalala ng Panginoon, aba, ay baka kayo pag namatay, ayan sabi dito ay lalagyan ng bato sa liig. Be an instrument of goodness to others. Kung dadalhin ho natin sila, didalhin ho natin sila sa kabutihan. Mandadamay ka pa sa kasamaan. Ikalawa ho, ang sabi ng ating Panginoon dito, kung lumapit sa iyo ang iyong kapwa na nagkasala, patawarin mo. Lumapit uli, patawarin mo. Hanggang may 7 beses na lumapit, patawarin mo. At ito naman ho ang realidad. Nahihirapan ho tayong magbigay. Pero may mas mahirap pa ho dito. Ano ho ito? Ang pagpapatawad. Forgiveness. Hindi lang naman ho kayo namumroblema. Kahit ako, personal. Minsan, ang hirap din ho magpatawad. Paano mo patatawarin ng isang tao na gumawa sa iyo ng kasuklang-suklam, gumawa sa iyo ng sakit? Kaya mo ba agad patawarin? Hindi ho. Kaya nga sa pagpapatawad, sa galawang pagninilayin ho natin, forgiveness demands reconciliation and conversion. Meron ho nagpatawad, pero walang reconciliation. Ano hong pagkakaiba nito? Kami na may aayos na yan. Pinatawad ko na yan. Ang tanong, binabati mo ga? Pinapansin mo ba? Meron pagpapatawad, pero walang pakikipagkasundo. Ayos na kami niyan. Bati na kami niyan. Meron naman mga tao, over my dead body. Hindi ko siya patatawarin. Meron nga hong 2 bata na nag-aaway, magkapatid. At ang sabi ng anak, kayo na may magkapatid, ikaw naman ay panganay, ari na may bunso. Simpleng bagay lamang na mga yan. Patawarin mo na. Anong sabi nung nakatandang kapatid? Okay, nanay. Patatawarin ko yan bago matulog sa gabi. Pero, paggising sa umaga at buhay pa yan, susuntukin ko yan. Kita ho ninyo, ipapatawad. May kondisyon pa rin. Forgiveness demands reconciliation and conversion. Sorry na. Patawad na. Anong dahilan natin minsan? Kung ang Diyos kayo nagpatawad, ikaw pa ka naman, mangungonsensya pa. Pwedeng dahilan natin, kadali naman mangumpisal. Lalapit lang naman kay Father, siguro na doon naman kayo patatawarin. Pero meron ho bang conversion? Baka wala naman ho nangyayari. Puro ka lamang ask and ask forgiveness.
nakikita ka ba naman ng pangbabago? Kaya nga, yung nilalapitan ng pagpapatawad, ay ano yung sinasabi lagi? Ala, kinami paulit-ulit na. Ginagawa mo pa rin naman. Recidivist. Recidivism. Paulit-ulit na yun ang ginagawa. Pero ito isang malaking hamon para sa atin. Ito hong pagpapatawad. At siguro naman ay narinig na ho ninyo yung kwento na mabuti pa yung isang lolo at the age of 90, wala na ho siyang kagalit sapagkat namatay na sila. Siya lamang ang buhay. Napakahirap po ng demand ng sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Pagpapatawad. Bakit nga ba hanggang ikapito, hanggang lumapit ipatawarin mo? Sabi ay, 7 is a perfect number. It means infinite. Ibig sabihin, walang hanggang pagpapatawad. Pero minsan sa ating tao, may hangganan ang pagpapatawad. At ang pagpapatawad naman ho ay hindi ka kara-kara agad ay gagawin mo. Sapagkat mahirap ito sa parte ng isang tao. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Kailangan natin ng grasya ng Diyos. Tayo'y nagdadasal, humihingi ng tulong. Ikatlo, napakaganda ng dasal ng mga alagad ni Jesus, ng mga apostoles. Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Lord, increase our faith. Yan ha. Ang sabi, dagdagan. Dagdagan, hindi ang sweldong hinihiling. Hindi ang laman ng bulsa. Hindi dagdagan ng laman ng katawan. Sapagkat sobra-sobra na. Anong hihilingin natin? Pananampalataya. Katulad ng mga alagad ni Jesus, sa pang-araw-araw nating buhay, ang dami nating kinakaharap ng mga pagsubok, problema, minsan nanghihinaan ka na ng loob, minsan gusto mo nang sumuko. Tularan natin ng mga apostol ang kanilang dasal. Lord, increase my faith. Tinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtanggi sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Ang ating pong tutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Iniling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Puri-puri ka, Diyos, sa malumika sa libutan sa iyong kagandahan loob na itong aming may alay. Mula sa lupot mo ng paggawan, tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumika sa libutan sa iyong kagandahan loob na itong may alay. Mula sa katas ng ubas mo ng paggawang alak ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahay ng kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahay ng mga natitipon dito upang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang kanyang mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingam at kagandahan loob, ang taho'y nilikha mo at pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papurisin na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal lang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ganyan pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, nagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Naghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Aming nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Ay San ni Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert, naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparehan. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Marina na ng Diyos ni Poong San Jose, na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon mong aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung may namahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inaanihan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang. At iniluluhog po namin ang Espiritu Santo mag-umapaw sa kalooban namin kanyang tinigib ng iyong kadakilaan. Upang ang iyong kagandahan loob ay manatili sa amin palagi sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo po ang Panginoon. at sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat. Kasama na po niyo buong pamilit mga mahal sa buhay ng ating mapagmahal na Diyos. Sa ngalilang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na. Taglayin po ninyo ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.